ko. Ano ang itatawag na sa akin ng ganitong oras? May nangyari ba sa mga anak ko? Hello, Tia. Bakit po? Pasensya na, Agatha. Hindi ko nailigtas ang kambal. Narinig ko ang paghikbi nito, kaya mas lalong kumabog ang dibdib ko. Bakit? Ano nangyayari? Narinig ko rin ang boses ni Lori at sinasabihan akong umuwi na. Tia, bakit po? Anong nangyari sa kanila? Tuluyan nang tumulo ang mga luha ko dahil sa kaba. Napatingin ako kay Astro na mukhang nag-aalala na. Ito na nga ba ang kinatatakutan ko? Malalaman ba ni Astro ang tungkol sa mga bata ngayong nasa peligro sila? Hindi ko alam. Biglang may lumapit sa amin ng mga nakaitim na lalaki, Agatha. Hindi ko sinasadya. Kinuha nila ang mga bata at sinakay sa van na itim. Wala akong nagawa ng kunin nila, anak. Wala akong kalaban-laban sa armas nila. Tuluyang gumuho ang mundo ko, tuloy sa pag-agos sa mga luha ko. Ano ang ibig sabihin nila? Kinidnap ang mga anak ko? Ano? Bakit naman nila gagawin yun, Tia? Na-report niyo po ba sa mga pulis? Tumawag po ba ang kidnappers? Umingi po ba ng ransom? Umiiyak kong tanong. Naramdaman ko ang paglapat ng kamay ni Astro sa balikat ko. Paano na to? Paano ko sasabihin kay Astro na kinidnap ang mga anak namin? Hindi ko alam, anak. Iniimbestigahan na ng pulis, anak, so ngayon kailangan mo nang umuwi. Hindi na namin alam kung anong gagawin. Tita, kakausapin ko po. Naputol sa pagsalita si Tia dahil sa pag-agaw ni Laurie sa telepono. Lori, anong nangyari? Bakit nagkaganon? Nanginig ang boses na tanong ko sa kanya. Narinig ko ang pagbuntong hininga ni Lori. Makinig ka sa akin, Day. Sana nasa peligro ang mga anak ninyo ni Sir Astro Roque. Alam ko hindi ka pa handa, pero kailangan mong humingi ng tulong sa kanya. Sabihin mo na at umuwi na kayo dito. Napatingin ako kay Astro. Nakita ko ang pagkarito sa kanyang mga mata. Hinahagod niya rin ang likod ko dahil sa patuloy kong pag-iyak. Sige na, Day. Hintayin ka namin dito. At naputol na ang tawag. Napatingin ulit ako kay Astro at umiiyak. Niyakap siya na mahigpit. Shh! What happened, Darl? Do you need help? Malumanay na tanong nito. Darling, kailangan kong umuwi ng bahay ngayon din. Yung kambal, yung anak natin, Astro. Dinukot sila ng mga kidnappers. Hindi ko alam ang gagawin ko pag may nangyaring masama sa kanila. Halos pasigaw kong tugon sa kanya. Niyugyug ko ang balikat niya noong hindi ito kumibo. Astro, ano ba? Pinukpok ko ang dibdib niya. Dinakip niya na naman agad ang mga kamay ko nang matauhan to. Darling, what do you mean? Naguguluhan ako. Nakikita ko ang pagkarito sa mga mata niya. Kaya kahit tuloy ang pag-agos ng luha sa aking mata, hinawakan ko ang magkabilang pisngi niya at sinabing, makinig ka sa akin, darling. Buhay ang mga anak natin. Kambal sila at 4 years old na sila. Binyarin ako ng mommy mo noon para sa panganak ko at para pantustos sa kanila. Sinabi niya sa akin siya nang bahala sa billings para makalabas ako sa ospital. Astro, hindi ko gustong itago sila sa'yo ng ganun katagal, pero naunahan ako ng kaba at takot. Pinaalis ako ni Madam R at binilinan na wag nang magpapakita sa'yo. Astro, nawawala ang anak natin. Nawawala ang mga anak mo dahil dinukot sila. Kailangan nila tayo, please, hanapin na natin sila. Nangihina akong saad. Matutumba na sana ako dahil nawala na talaga ako ng lakas sa mga paa nang saluhin ako ni Astro. Ngumiti siya at hinalikan ng noo ko. Maya-maya pa hinalikan ng labi ko. Nung nagtagal ng halik niya at tumayo na ako, tinulak ang dibdib niya. Paano niya ako nahalikan? Kayang nawawala ang mga anak namin. Astro, hindi mo ba ako naririnig? Nawawala si Ingrid at si Jordan. Napangiti siya at tila sobrang saya. Pinisil niya ang aking pisngi at muling hinalikan. Smack lang this time. Ingrid at Jordan, ang pangalan ng anak natin, darling. What a good and nice name. Parang tangang bulong ni Astro sa kanyang sarili. Pinukpok po ulit ang dibdib nito dahil sa galit. Anong pinagsasabi nito? Nawawala ang kambal. Nasa peligro sila tapos ngingiti-ngiti siya? Darling, Astro, gumising ka. Nasa panganib sila. Please lang tayo na. Hanapin na natin sila, please. Nagmamakaawa kong saad. Inawakan niya ang kamay ko. Nag-holding hands kami pababa ng bahay. Don't worry, darling. Mahahanap natin sila. Ipapahanap ko sila sa pinakamagagaling na investigador. Kapag nalaman ko kung sino may gawa nito sa kanila, I swear to God, ipapalumpo ko siya.
Nakahinga ako na maluwag nang sabihin to ni Astro. At least alam ko kay Astro, walang imposible. Ano bang gamit ng mga pera niya kung mawawala naman ng kambal? Malaki ang tiwala ko kay Astro na makikita ko ang anak namin. Siyang number 1 bachelor businessman in the Philippines. Hindi pwedeng wala siyang magawa para mahanap ang anak namin. Pagdating namin sa bahay, na starstruck kaagad si Laurie sa kasama ko. Mulat ang mata nito at nakatingin lang kay Astro ko. Lumapit ako kay Tia at Tio at nagmano. Good evening po, I am Astro Roque. I am that twins father. Pagpapakilala ni Astro sa kanilang lahat. Noong lumapit si Astro at nagmano kina Tia at Tio, lumapit na kagad si Laurie sa akin at sinundot ako sa tagiliran. Day, hindi ka na nga nag-i-imagine. Totoo ngang nagkarelasyon kayo ng number 1 businessman in the Philippines. Grabe, Day, ang yaman mo. Haba ng hair mo. Napangiti lamang ako at napatanaw kay Astro. Totoo naman, ang swerte ko kay Astro. Isama na lang natin yan. Bonus na yan, pero above all, mahal ko si Astro. Hindi dahil sa mayaman lamang siya, pero dahil mahal ako ng mahal ko. Kailan bang kasal, Day? Gawin mo naman akong bridesmaid. Paungulit ni Laurie. Napansin ulit ako kay Astro. Nakakunot ang noon nito at kinakausap si Tia tungkol sa mga leads na nalaman nila. Pero okay na ako ng kaunti ngayon. Natawagan na kasi ni Astro ang mga kakilala niya at tinahanap na nila ang mga anak ko. Oo, at may umaaksyon na, pero di ko talaga maiwasang kabahan. Bakit ba kasi nila o niya dinukot ang mga anak ko? Isang bueno ang mga anak ko. Di naman nila dinadala ang apelido ni Astro. Anong naisip nila at napagtripan nila ang kambal ko? Day! Pagtawag ulit sa akin ni Laurie. Naisipan ko ulit tuloy ang mga tanong niya. Napatingin ako kay Astro. Di madali ang kasal para sa amin. Siguradong hihindian kami ni Madam R. Ayaw niya sa mga bata. Pinalis niya nga kami noon, di ba? Ewan ko, Laurie. Di pa namin napag-uusapan ni Astro yan. Halika nga, tulungan mo ako maglinis ng kwarto. Dito ko muna balak patuloyin si Astro. Magpapaalam lang ako kay Tia at Tio mamaya. Sumimangot lamang ito at nagpakaladkad na sa akin. Sabi sa akin ni Astro nung bumabiyahe kami papunta dito, di daw ako dapat magpaka-stress o masyado mag-alala sa mga anak ko dahil bukas na bukas daw mahahanap namin ng kambal. Pero hindi ko talaga maiwasang mangamba. Kasalanan ko yata kung bakit nawala ang kambal. Feeling kasi ako Pinag-aral ko ang kambal sa private school at nagkataon siguro. Gipit ng mga kidnappers na yun at namata ng papauwi ng kambal. Napatampal ako sa noo. Mukhang oo nga. Nagkataon na nasa private school sila at nakuha. Kita mo nga naman, no? Ang malas ko talaga. Maya-maya, natapos na namin ni Laurie ang paglilinis at pag-arrange. Lumabas na si Laurie para tulungan daw si Tia na maghanda ng hapunan. Naririnig ko naman nag-uusap pa rin si Astro at Tio Mario. Inalis ko ang mga kalat na damit ng kambal at mga nagkalat na gamit ng kambal. Naalala ko na naman tuloy sila. Di talaga mayaalis sa isang ina ang mag-alala. Napabuntong hininga ko. Medyo naging stressful ng araw na to. Gusto ko lang na bumalik na ang kambal at makilala na nila ang tatay nila. Papikit na sana ako nang marinig ko ang tili ni Laurie. Sumunod noon, nasa harapan ko na pala siya. Day, halika sa TV, tingnan mo. Kinakabahan ako dahil baka tungkol to sa mga anak ko. Dari-dali ako lumabas ng kwarto at pumunta sa sala. Lumapit ako kaagad kay Astro at naupo sa tabi niya. Breaking news! Di umano ang sikat at paid off na bachelor man in the Philippines ay may tinatagong mga anak. Di umano'y kambal ito, isang babae at isang lalaki. Kasalukuyan na hindi mahanap ang sikat ni Astro Roque. May mga bali-balitang kasama daw nito ngayon na mag-iina niya. Astro Roque, totoo ba ang issue na to? Napasinghap ako dahil sa balitang lumabas na iyon. Masisira ang career ni Astro dahil sa naging balita. At sino naman ang letseng nagpakalat ng balitang yon? Walang hiya siya? Napatingin ako kay Astro. Niyakap niya ang bewang ko. Pinatong ang baba niya sa ulo ko. Don't worry, darling. It's fine. Maganda nga yun para malaman nilang may pamilya na ako. Inalikan niya ang noo ko kaya nakahinga ako na maluwag. Pero Darl, baka mag-back out ang mga endorsements mo dahil sa balita. Nag-aalalang tanong ko. Of course they won't, Darl. This issue will be over soon. At kahit may pamilya na ako, hindi mawawala ang suporta ng lahat sa akin. They still need me because they know ako ang makakapagbenta ng products nila.
If the case is totally opposite with what I'm expecting, it's still fine. I can make money without them. Binitawan niya na ang pagkakayakap sa akin. Napalingon ako kay Tia at Tio na nangaasar na nakatingin pala sa amin. Napakamot na lang tuloy ako sa ulo ko. Wait darling, lalabas muna ako. I need to call someone. Pagpapaalam ni Astro. Pinigilan ko muna siya. Sino, Darl? He caressed my cheeks. It's Mr. Samson, darling. He's a private investigator. Wait, I'm gonna call him. Dalian mo, Darl. Kakain na tayo pagkatapos mo. Saad ko habang nakatingin sa kanya. Di na to sumagot dahil busy sa pagtatype sa cellphone niya. Lumapit sa akin si Laurie at siniko ako. Grabe, Day. Ang sweet niyo naman, nainggit tuloy ako. Ano ka ba, Laurie? Huwag kang gumaya sa akin, okay? Naswertehan lang ako. Ikaw may boyfriend ka ng mabait. Bago ka magpachuchu, siguraduhin mong kasal na kayo para walang problema, okay? Tumawa lamang ito at tumango. Maya-maya pa, pumasok na ulit si Astro na madilim ang aura. Agad akong lumapit sa kanya. Darling, bakit? Tanong ko rito. Nothing, darling. Umiiling na saan nito. Bakit pakiramdam ko may problema si Astro? Okay, halika na. Kain na tayo? Ngumiti lamang si Astro at tumango. Tia, Tio, Laurie, kain na tayo? Pagkatapos namin kumain kanina, nag-usap-usap muna kaming lahat sa sala. Ngayon naman nagkanya niya kaming pumasok sa higaan namin. At dahil dalawa lang ang kwarto dito sa bahay ni Tio at Tia, nasa sala si Laurie at nakahiga sa single bed. Kay Ate Mariana yun noon. Speaking of Ate Mariana, natatakot ako na baka malaman niya na ama ng kambal si Astro. Ano na lang ang masasabi niya kapag nalaman niyang may relasyon kami? Patay na patay pa naman siya dito. Darling, I know this is not the right time, but can I ask you two things? Husky na tanong ni Astro. Yumakap ako sa bewang niya at sumagot ng oo. If things get better at makuha na natin ang mga anak natin, would you say yes if I ask you to marry me? Tumitig ako sa mga mata niya. Hinaplos sa plus ko ang pisngi niya at ngumiti ng matamis. Oo naman, darling. Mahal na mahal kita at gusto kong makasama ka habang buhay. Ngumiti ito at hinalikan ako sa noo. The second thing I want to ask you is, can I kiss you? Diretsahang tanong nito, natawa ko. Kakakis mo lang sa noo ko, Darla. No. What I mean is, kiss in your lips? Umarko ang kilay ko habang nakangisi. Kiss lang ba talaga? Ngumisi na nakakaloko si Astro at halos hindi ko na malayang nasa itaas ko na pala siya. I am not sure about it, darling. At tinalikan niya na nga ako. I know this is not a good time because our children are in danger, but I can't just stop. Maagang umalis si Astro kanina para tumungo ng Luzon. Gusto pa nga niya ako isama, pero di na lang ako pumayag. Paano ba naman kasi? Sinaman pala ang pupuntahan niya. Gustuhin ko mong malaman kung bakit at kung para saan ang pagpunta ni Astro kay Madam, hindi ko na nagawa. Parang ilag din kasi si Astro na pag-usapan to. Mas mabuti na rin nandito ako para kapag tumawag ang kidnapper kay Tia, di nandito ako para kausapin siya at pakiusapan. Wala na si Tio dito sa bahay dahil namasada na. Si Laurie naman pumasok sa mall dahil kulang na ang janitor doon. Remember, wala na ako. Tapos sa absent pa siya. Bago umalis si Astro, nagtungo muna kami sa school ng kambal para sabihin sa advisor nila ang kalagayan ng mga bata. Na-shock ang mga to nang malamang na kidnap ang dalawa at nagkwento sandali tungkol sa behavior ng mga anak namin. Gaya ni Laurie, mas na-shock ito nang malamang si Astro ang ama ng mga bata. Sino ba namang hindi? Hindi mo aakalaing anak na isang mayamang businessman sa Luzon ay mapapadpad sa Mindanao. Lakas nga makahagod ng tingin ni Ma'am sa akin eh. Pero hindi naman tingin ng pangutya, parang more on inaobserbahan ako. Ngayon, nandito lang ako sa bahay at nakatunga nga. Paminsan-minsan nanonood ako ng TV. Si Tia naman nasa likod, nilalabhan ang damit niya at ni Tio. Tao po? Napaigtad ako nang marinig ang boses na yon. Paglingon ko sa likod, nakita ko si Martin, malungkot na nakangiti sa akin. Pinapasok ko kaagad siya at pinaupo. Nakauwi ka na pala, Agatha. Nag-worry talaga ako na ilang araw ka nang di umuwi. Nabalitaan ko ang nangyari kay Ingrid at Jordan. Saan nito? Napayuko ako dahil nanunubig na naman ang mga mata ko. Naalala ko na naman kasi mga bata. Miss na miss ko na sila at gusto ko na silang mayakap. Don't worry, Agatha.
Kapag may matutulong ako, tutulong ako. Everything will be fine. Pag-aalo nito sa akin. Thanks, Martin. At sorry talaga sa nangyari noong nakarang araw. Naiwan pa kita sa restaurant. Mahina akong paghingi ng paumanhin. Narinig ko ang pagbuntong hininga nito. Naramdaman ko ang paglapit nito sa akin at paglapat ng kamay niya sa balikat ko. It's okay, Agatha. Pero gusto ko lang sabihin sa'yo that I'm still waiting for your answer. Nakangiti nitong saad. Naparunok ako sa kaba at dali-daling tumayo. Di kasi ako komportable na inakbayan ako ni Martin at lumalapit siya sa akin ng ganon. Martin, hindi na kasi pwede at isa pa, nawawala pa ang kambal. Bakit, Agatha? Dahil ba sa lalaking humatak sa'yo ng ganbing nang confess ako sa'yo? Siya ba ang dahilan kung bakit di na tayo pwede? Malungkot na tanong nito. Napayoko ako at di malaman ang gagawin. Hindi ko gustong saktan si Martin dahil sobrang bait nito sa akin. Siya ba? Siya ba ang ama ng kambal? Umangat ang tingin ko dahil sa tanong niyang yon. Oo, Martin. Mahina akong sagot. Nasasaktan akong makita si Martin na malungkot. Sa tuwing sinasamahan o inaaya ako ni Martin noon, puro saya at gaan ng loob ang pinaparamdam niya sa akin. Ngayon naman sinasaktan ko lang siya. Nasaktan ko lang siya. Kung ganon, nagkabalikan na siguro kayo at wala na talaga akong pag-asa. Napatayo si Martin kaya umayos din ako ng pagkakatayo. Paulit-ulit akong lumulunok para di pumangit ang boses ko. Mauna na ako, Agatha. Sana makita niyo na ang kambal. Hindi na ako nakapagsalita pa. Umalis na to at di na muling namingon sa akin. Napaupo na lang ako dahil sa panghihina. Ano ba naman yan, Agatha? Nakakasakit ka ng tao. Now tell me, Samson, who is the fucking person who knows about my son and daughter? Ngumisi lamang si Samson at umiling. Di niya kailanman sasabihin kung sino yon. Malaking gulo kapag nalaman ni Astro na sariling ina nito ang bumili ng impormasyong nakalap niya. Alam mo bang nawawala ang mga anak ko? They're being kidnapped by someone who I don't even know. Tila nagulat si Samson. Napanganga ito at di makapagsalita. Isa siyang private investigator at kailanman hindi niya ginamit ang trabaho para manghamak ng inosenteng tao, lalo na ang mga bata.